Hello po, mapagpalat magandang araw po sa inyong lahat mga kapatid. And dito naman po ang inyong kaibigan, si Sis Benji, at meron po akong nais na ibahagi sa inyo na isang God's Words na pinamagatan po ditong hindi ambulansya ang Diyos para tawagin lang siya kapag emergency. Diba? Isang tanong ko po sa inyo. Gaano po kayo kadalas nakikipag-usap o nagdadasal sa Diyos? Aminin man po natin o hindi, kadalasan po, saka lang po natin naaalala ang Diyos kapag tayo ay nakakaranas ng paghihirap. Pero dito po sa God's Words na to, atin pong malalaman ang ibig sabihin ng ating pamagat na hindi ambulansya ang Diyos para tawagin lang siya kapag may emergency na, diba? Andito po, sinasabi po na ang reality po. Nag-scroll ako ng Facebook, napakaraming post na nakita ko sinasabi sa Diyos. O diba? Karaniwan po kung tayo po ay nakakaranas ng paghihirap, nakakaranas ng sakit, nakakaranas ng kalungkutan, nakakaranas ng kalamidad. Minsan, hindi po silence tayo nakikipag-usap sa Diyos. Bagkos, ipinupost po natin ito sa ating mga social media. Like, Hear Our Land. Bigyan po kami ng biyaya sa araw-araw. Pagalingin mo po ang may sakit. Ingatan mo po ako at ang aking pamilya. Tulungang makaraos sa hirap at marami pang iba. Ganito lang ang turing ng karamihan sa Diyos, parang utusan. Diba? Ganito po ang ugali nating mga tao. Aminin man po natin o hindi. Pero ating pong pagnilayan ang salita po ng ating makapangyarihang Diyos. Sabi ng makapangyarihang Diyos, napakaraming naniniwala sa akin para lamang pagalingin ko sila. Napakaraming naniniwala sa akin para lamang gamitin ko ang aking mga kapangyarihan upang itaboy ang mga asamang espiritu mula sa kanilang katawan. At napakaraming naniniwala sa akin para lamang makatanggap sila ng kapayapaan at kagalakan mula sa akin. Napakaraming naniniwala sa akin para lamang hingan ako ng mas maraming material na kayamanan. Napakaraming naniniwala sa akin para lamang gugulin ang buhay na ito sa kapayapaan at maging ligtas at matiwasay sa mundong darating. Napakaraming naniniwala sa akin para maiwasang magdusa sa impyerno at para matanggap ang pagpapala sa langit. Napakaraming naniniwala sa akin para lamang sa pansamantalang kaginhawaan, ngunit hindi naghangad na magkamit ng anuman sa mundong darating. Nang ibuhos ko ang aking matinding galit sa tao at bawiin ang lahat ng kaligayahan at kapayapaan na dati niyang taglay, nagsimulang magduda ang tao. Noong ibinigay ko sa tao ang pagdurusa ng impyerno at binawi ang mga pagpapala ng langit, ang kahihiyan ng tao ay naging galit. Noong hilingin ng tao na pagalingin ko siya, hindi ko siya pinakinggan at namuhi ako sa kanya. Lumayo sa akin ang tao upang hanapin ang paraan ng paggagaway at pangkukulam. Noong alisin ko ang lahat at hiningi ng tao sa akin, naglaho ang lahat ng nasa tao ng walang bakas. Sa makatuwid, sinasabi ko na ang tao ay may pananampalataya sa akin sapagkat ako'y nagbibigay ng masyadong maraming biyaya at masyadong maraming magiging pakinabang. Amen. Ayan po. Ayan po dito sa ating nabasa. Kadalasan po sa atin ay kapag tayo po ay nakatanggap ng biyaya, ng kaginhawaan o magagandang bagay o kaya natupad po yung ating hinihiling sa Diyos, tayo po ay masaya. Tayo po ay lumalapit sa Kanya. Pero kung tayo po ay pakiramdam po natin ay hindi pinapakinggan ng Diyos yung ating pinagdadasal, ang ating hinihiling, tayo po ay lumalayo. Na which is maling-mali po.
Dapat lagi po nating isipin o isabuhay na hindi lamang po pang emergency ang ating makapangyarihang Diyos, kundi pang habang buhay po dapat na tayo po ay magpasakop sa Kanya, na tayo ay dumepende po sa Kanya. Sa kabila po ng mga kahirapan, paghihirap, sa kabila po ng mga darating man na pagsubok sa ating buhay, ay magpatuloy pa rin po tayo sa pagkapit. Huwag po nating hayaan na kung hindi po nasagot o natugunan ang ating mga hinihingi, ay tayo na din po ay tatalikod at lalayo na parang wala po tayong hindi na po natin kilala ang Diyos. Hindi po dapat ganun. At lagi din po natin isipin na kung may mga bagay man po na hindi ibinibigay ng Diyos, o may mga dasal po tayo na hindi niya agad po ito na tinutugunan, ay alam po niya yung nakakabuti sa atin. Ito po ay pagsasaayos ng Diyos. Minsan, pinagbibigyan po tayo ng Diyos sa ating kahilingan sa ibang paraan. Kaya hindi din po natin napapansin na yung mga hinihiling po natin ay natutugunan. Dahil ibang way ang gusto natin na makamit ito, at ibang way naman po kung paano ito tinutugunan ng Diyos. Pero lagi po natin tandaan, lagi po natin isaisip at itanim po sa ating puso. Nanawa po lagi tayong makipag-usap sa Diyos, lagi po natin tawagin siya, lagi po tayong magdasal. Bago matulog, bago kumain, at pagkagising po sa umaga. O kaya po pag free time po tayo. At lalo na po pag tayo ay dumadaan sa mga pagsubok po. Kung lalo na po dumadaan tayo sa mga sakit, taimtim po tayong magdasal. Taimtim po tayong makipag-usap sa Diyos. Ito man po ay mapagbigyan o hindi, wag po tayong lalayo sa Kanya. Bagkus ang Diyos lamang po ang nakakaalam kung anong po ang nakakabuti sa atin. Kahit minsan po ay pinaplano natin kasi yung para sa atin, di ba? Pinaplano na natin na ganito dapat, ganun pa dapat. Pero kung alam po ng Diyos na hindi pa ito yung panahon para sa lahat ng mga pinagdadasal mo o para sa plano mo sa iyong buhay, ay hindi po niya yun ibibigay. Kaya wag po tayong magtampo sa Kanya, kundi hanapin natin po yung katotohanan. Hanapin po natin yung purpose niya kung bakit naranasan natin ang mga paghihirap, naranasan natin ang mga pagsubok na ito. Dahil bago pa po tayo panganak o naisilang dito sa mundo, ay nakaplanado na po, naka-arrange na po tayo sa kamay ng ating makapangyarihang Diyos. Yan lang po, and amen, and God bless po.